ng atin pong Panginoon. Kung tayo po mayroon po mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Colosas. Colossians chapter 2. Sabi po dito, sa verse 6, sabi dyan, as therefore you receive Christ Jesus the Lord, walk in Him, rooted and builded up in Him, and established in your faith, even as ye were taught, abounding in thanksgiving. Amen. Pinagpala po ng ating pong Panginoon ang kanyang mga salita. Sabi diyan sa Tagalog, dito, sabi niya, yamang tinanggap ninyong Panginoon sa Jesus, sa Jesu Kristo, mamuhay kayo sa paraang nararapat o karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Praise God. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Hallelujah. So, ano po ang sabi ni Pablo? Sabi diyan, walk in Him. Yan po yung una na sinabi niya para sa bawat isa na tumanggap sa Panginoon. Mahalaga na tayo po ay mamuhay na kasama ang atin pong Panginoon. Sa walk with God. Parang kanta, walk with faith in your heart. Diba? Parang ako may bagong mananampalataya, yung paboritong special number tuwing linggo ng gabi ng mga kabataan, walk with faith in your heart. Sa lumakad, nakasama ang Diyos. So sa atin pong kalagayan bilang mga mananampalataya, mahalaga na tayo po ay mamuhay na kasama ang ating pong Panginoon. Na, ano po? Sabi po dito, walk with God, it signifies an active daily journey of faith. Hallelujah. Intimacy and obedience. Hallelujah. Sa iyong pamumuhay, nakasama ang atin pong Panginoon ay nagpapahayag sa pang-araw-araw na pamumuhay o paglalakbay natin na ng atin
sa ating pananampalataya na mayroon tayong malapit na ugnayan o connection sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Na? Sabi diyan, an obedience. Hallelujah. To His divine will. No? Yung pagsunod natin sa kalooban ng atin pong Panginoon. So sa Biblia, may mga tao na binabanggit na paano sila namuhay na kasama ang atin pong Panginoon. Una po ay si Enoch. No? Sabi po sa Genesis chapter 3, ano po? Chapter 5, verse 23, sabi po natin, Genesis chapter 5, verse 23. Hindi ko makita doon eh. Ay, wala. Ayan na. Okay. And all these years of Enoch's life were 365. And Enoch went on in God's way. And Enoch went on. Sa ibang translation po yung went I live. On God's ways. And he was not seen again, for God took him. Sa King James Version, Enoch, sabi doon, walk with God. So si Enoch po ay namuhay nakasama ang Diyos. So siya po, ang edad po niya ay 300 years. Naging anak niya si Mitusalem at umabot pa ang kanyang edad ng 365 years bago siya kinuha ng Diyos. So ang tao pala, siyempre yung unang panahon, mahaba talagang buhay ng tao. Sipin natin, 300 years. Ano kaya itsura ng tao pagka 300 ng edad? Sa tingin nyo, tayo, 60 o 55, marami na tayong puti na buhok. Siyempre yung figura natin, medyo iba na. Pakulo-kulubot na ng kaunti. Nakita na kayo ng 70 anyos na tao. Di ba? Marami naman. 70 years old, 80 years old, 90 years old. Siguro nakita pa tayo. Si Nana, 89. Umuwi si Faith at si Ruth noong nakaraang linggo. Ay di, pinicturean nila, videohan. Abay, malakas pa si Nana? Hindi pahina, palakas. Kaya sabi ko sa inyo, gatas at tinapay ng buhay palang tao eh. Tumatagal pang buhay. Kasi nga,
Yun ay pangako ng ating pong Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya. Hahaba ang inyong buhay. Diba? Lalo na kung igalang natin ang ating ama't ina, sabi sa Bible. Diba? Utos ng Diyos yan, igalang mo ang iyong ama't ina. At ito'y may kalakip na pangako. Ano ang pangako? Hahaba ang inyong buhay. Kaya huwag tayo magtataka kung may mga Kristiyano na mahabang buhay. Na? At isa na po din yung tiyahin namin, na buhay na patutuo. Mahabang buhay niya. Hindi ko lang masyado naalala kung malaki ang tainga niya. Kasi akin maliit eh. Sabi ng iba, pag malaki ang tainga, mahabang buhay. Tingnan katabi niyo kung malaki ang tainga. Hallelujah. Pero hindi lahat ng malaking tainga ay mahabang buhay. Marami namamatay sa panahon ng krisis, sa panahon ng gera. Hindi lahat doon namamatay ay malit ang tainga. Pero alam niyo mga minamahal, kung ang tao ay walang sakit, walang kalamidad na dumarating o na pinagdadaanan, yung talaga namumuhay na maayos at payapa, hahaba ang buhay ng tao. Diba? Kasi ang mga tao naman noong unang panahon kumbaga, malimit na kinakain nila ay mga dahon-dahon lang. Di sila masyadong gumigisa ng mga pagkain. Diba? Mas maganda nga yung kumbaga sinabawan lang na walang kasamang mantika. Hallelujah. So, Enoch, walk with God. Kaya, ang edad niya, nung maging anak niya si Methuselah, ay 300 years. At sabi ng Bible, umabot ang edad niya ng 365. Kumbaga, ilang libong taon nang lumipas. Kumbaga, ang edad ng tao ngayon, 65 na lang. Ano kaya? Pag lumipas pang 100 taon, baka ang edad ng tao hanggang 40 na lang. Kaya tayo, kumbaga, 50 pa lang Kumbaga, para bagang ang pakiramdam natin, hindi na tayo abutin ng 80. Bakit? Kasi marami tayong iniisip na mga bagay. Ay, noong unang panahon, ang mga matatanda, kaya mahabang buhay nila, hindi man sila nag-iisip ng maraming problema sa buhay. Ay, ngayon, wala ka lang load Mawala ka lang internet, laki mo ng problema sa buhay. Ay, ang mga matatanda noong araw, hindi na problema yon. Nandiyan pa kayo? Diba? Ngayon, ang daming problema ng tao. Bata pa lang, laki na ng problema sa buhay. Kaya, totoo, paiksi ang edad at buhay ng tao. Bakit? Bata pa lang, malaki na ang problema. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi dito, sabi ni Pablo, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus. Yamang tinanggap ninyo. Lahat tayo nakatanggap sa Panginoon. Amen? At ang pagtanggap yan po ay, kumbaga, pinili natin. Hindi naman tayo pinilit. Amen? Kundi pinili mo na tanggapin si Kristo, ibig sabihin, kinikilala natin yung ginawa ng atin pong Panginoon para sa atin. Na ito ay mahalaga. Amen. Yung ginawa, yung karanasan ni Kristo
nung siya ay nasa lupa, isang karanasan, mga minamahal, na nagtulak sa atin para ating tanggapin at kilalanin na si Jesus lang ang ating personal at Panginoon ng ating buhay, personal na tagapagligtas natin. At nung matanggap natin ito, sabi ng Biblia, ikaw at ako ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yung karapatan ay nasa atin na, kaya nga tayo ay malayang tumawag sa ating Diyos na Ama, Ama ko. Amen? O Abba Father. Yun po ay karapatan na ibinigay ni Lord sa bawat sa atin. Diba? So, ang kasunod nun, sabi ni Pablo, sabi niyan, so walk with Him. No? So, lumakad tayo nakasama ang Diyos. Ibig sabihin, mamuhay tayo na may takot sa Diyos. Hallelujah. Mamuhay tayo na may takot sa Diyos. Mamuhay tayo sa paraang karapat-dapat. Diba? Paraang karapat-dapat. Ibig sabihin, yung ginagawa natin araw-araw, gusto natin na ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluguran. Kaya nga, yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, sabi ni Pablo, I am crucified, Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, but Christ lives in me. Bigyan natin mga minamahalang puwang sa ating buhay, sa ating puso, si Kristo. Nevertheless, I live. Yung buhay na mayroon ako, at aking ipinamumuhay ay walang iba kundi si Kristo. Amen? So, kasi without Christ, sa buhay natin, kung wala ang ating Panginoon, sabi ni John, wala din po tayo. Amen. Lahat ng bagay sa buhay natin ay walang kwenta. Diba? Walang saysay. Walang pakinabang. Bakit? Wala si Kristo sa ating buhay. Kaya nga, kung ikaw ay may Kristo sa puso, kapatid mga minamahal, napaka-blessed natin. Kung si Kristo ay nasa buhay natin, kapatid mga minamahal, wala nang bagay na may dadagdag sa buhay natin. Sapat na. Sapat ang atin pong Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Diba? Hallelujah. Si Kristo ang kasapatan kung ano man ang kulang sa buhay natin. Kaya nga marami mga tao, naghahanap sila sa atin pong Panginoon. Hinahanap nila kung anong kulang sa puso nila. Kaya yung mga taong nabubuhay sa ating panahon na wala si Kristo, malaki ang kulang sa kanilang buhay. Pero sa atin, siyempre, narinig natin, tinanggap natin ang ating pong Panginoon, nalaman natin ang katotohanan mula sa kanyang salita. Kumbaga mga minamahal, ang kailangan lang ay yung atin pong pag-a-apply ng mga bagay na ating napakinggan mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga, tinanggap natin ang atin pong Panginoon. Ibig sabihin, kinikilala natin siya bilang Panginoon ng ating buhay.
So ibigay natin yung buo nating buhay, yung sarili natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya ang kasunod na sinabi ni Pablo, no, sa kanyang sulat, sabi doon ay rooted. So, be rooted and builded in Him. So, yung buhay natin, yung ating sarili, kinakailangan hayaan natin na ito ay magkaroon ng malalim na pundasyon at malalim na ugat. Hallelujah. Ito po ay nakatayo doon sa totoong pundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Kasi nga, sa buhay natin, sa ating literal na pamumuhay, mga minamahal, makakararas din tayo ng mga literal na mga trials, na mga problema. Amen? Kasi nabubuhay pa tayo sa literal na pamumuhay bilang tao. Nandito pa tayo sa lupa. Kaya nga, kung ano ang nararanasan ng hindi Kristiyano, nararanasan din po natin. Kung nagkakasakit sila, nagkakasakit din tayo. Diba? Kung may mga problema sila, may problema din tayo. Pare-parehas. Pero ang kaibahan lang po natin, kung anong problema nila, may problema din tayo. May Diyos tayo na ating pinagtitiwalaan. Sa lahat ng problema, Siya ang nangako at magbibigay ng tagumpay sa iyo at sa akin. Kung may karamdaman ka, ang pangako ng Diyos, Siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. Hallelujah. Pero sa mga taong wala sa Panginoon, diba? Ang pag-asa nila, pag may pera, punta sila sa doktor. Yun ang pag-asa. O sa iba pa mga manggagamot. Wala silang inaasahan na ang Diyos ay pwedeng gumawa ng mirakulo sa mga taong may pananampalataya. Amen? Kaya nga, yung pananampalataya ay malaki ang nagagawa sa buhay ng isang tao. Kahapon may kausap ako doon sa Eastrin. Ang pangalan niya ay napagandang pangalan, Ricky. Kaya naman. Kapangalan ko eh. Kaya napakagandang pangalan yun. Ilang buwan na, kaya pala hindi ko na nakikita na nagdadrive ng tricycle, na-stroke eh. Sabi ni Pastor, di ba yan yung nangungulikti ng kaning baboy sa atin? Kakoy, di ba yan sa tricycle yan? So si Mang Ricky, ay kahapon, nandun sa tabi ng bahay namin, nagpapainit, galing sa gulod. Meron siyang, ano tawag doon? Yung tungkod. Ganyan isang kamay niya. Kako, bakit to? Mga Ricky, na paano kayo? Ay stroke ako eh. Kako, kailan pa? Ay 3 buwan na ito. Ay kaya pala kako hindi na kayo namamasada. Pero nakakalakad siya. Kaso nga lang, paralyzed na yung kanyang, yung kaliwang kamay. Alam niyo, pag gano'n ang kalagayan ng tao, talagang magpakabait ka na. Kako, mapalad pa ho kayo. Kasi, may pagkakataon pa kayo itama yung mga pagkakamali ninyo. Diba? Maraming inatake ng high blood, diretso. Hindi man lang nakapagsambit ng, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Di ba yun nakakalungkot? Pero kayo, may pagkakataon pa po kayo. Oo nga po eh. Oo nga, Brad eh, sabi sa akin. Pero sabi niya, bakit Brad? Sa panahon ni Noe. Bakit po? Anong problema sa panahon ni Noe?
ang mga tao ay hinayaan ng Diyos na mamatay sa pamagitan ng paggunaw, ay kakoy, abot na, sabi ng Bible, abot na sukdulan ang kasalanan ng tao. Maliban kay Noe, sa kanyang pamilya, ang lahat ng tao'y masasama ang kanilang kaisipan. Diba sabi sa Bible? Nagbabasa din siya ng Bible. Kaya, sabi sa kanya, ang importante sa atin, lagi nating ihanda ang ating buhay, ang ating sarili. Ano mang oras ka ako, kung may pananampalataya ka at kinuha ka ng Diyos, automatically, punta ka sa langit. Pero kakos, wala pa sa langit, sa paraiso. Kasi sabi niya, sa akin, Brad, kumbaga, anumang oras na halimbawa ako ay mamatay, ay bahala na ang Diyos kung saan. Ay kakoy, habang buhayo kayo, dapat sigurado kayo kung talagang sa langit kayo pupunta. Kasi dalawang lugar lang pupunta ng tao, langit at impyerno. Dito pa lang, manalig kayo, manampalataya kayo. Ang panampalataya, kakoy, paniniwala sa mga bagay na nakikita. Ang langit, hindi pa natin nakita. Pero kung may panampalataya ka, isang araw pag namatay tayo, makikita mo ang langit. Nandyan pa kayo? Diba? Kaya nga, importante, dahil sa ang katotohanan sa buhay natin, maiksi lang ang ating panahon sa lupa, sikapin nating mamuhay sa paraang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen? Diba? Mamuhay tayo sa paraang karapat-dapat. So walk with God. Walk in Him. Ibig sabihin, mga minamahal, gawin natin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Maaari sabihin natin, bakit may mga, nalala ko pa yung tatay ko, bakit si Pastor Escarilla bakit maaga namatay? Hindi naman nanigarilyo. Siyempre, pastor nga eh. Hindi naman daw nag-inom. Bakit maaga namatay? Yan ang tanong ng tatay. Pinuso po yung tatay namin nung araw eh. Ay, hindi namatay yun. Ay, mahika. Hindi nga nag-inom. Hindi nga nag-sigarilyo. Ay, mahika nga eh. So, hindi natin problema kung isang tao na namumuhay na matuwid ay inabot ng kamatayan at maiksi ang kanyang buhay. Pero maraming mga tao sa Biblia na nabuhay ng matagal dahil sa namuhay sila sa paraang karapat-dapat sa harap ng ating pong Panginoon. Diba? At ang napaganda kay Enoch, na dahil siya ay namuhay ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon, ang napaganda sa kanya, hindi siya nakaranas ng kamatayan. Nabasa ba sa Bible? Diba? Si Enoch ang unang tao na binabanggit sa Biblia na hindi nakaranas ng kamatayan. Hallelujah. Kaya, yun po ang isang napaganda sa tao. At maraming tao makaranas yan. Amen? Hindi natin alam. Maaring isa sa atin, isa sa inyo, ay hindi makaranas ng kamatayan. Sa paanong paraan? Sikapin natin na makasama sa rapture. Amen? Palapakan po natin si Lord. Diba? Hallelujah! Mapalad tayo kung halimbawa dumating ang panahon, dumating si Kristo at mag-rapture, hindi ka na mamamatay.
Ano sabi ng Bible? Babaguhin tayo ng Diyos. Amen? Iyong katawang lupa, papalitan ng Diyos ng katawang panlangit. Amen? Kaya nga, kasi pag rapture, sabi ng Bible sa Thessalonian, pagbaba ng ating Panginoon, babangon ang mga namatay na nalig sa Kanya at pagkatapos tayong mga buhay, ay babaguhin ng Diyos at isasama doon sa mga binuhay ng muli. So, ibig sabihin mga minamahal, kung si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan dahilan sa kanyang pamumuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos, gayon din ang mangyayari sa mga taong kabilang sa rapture. Hallelujah. Yan ang mangyayari sa atin. So, importante na tayo po ay mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Kasi yun yung importante. At yun yung requirements para makabilang ka sa rapture. Una, si Kristo, ang Panginoon na pinaniwalaan mo, tinanggap mo ang Panginoon, at namumuhay ka ayon sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Kaya, kumbaga mga minamahal, importante po sa mga taong lumalakad na kasama ang Diyos, hallelujah, ay ang atin pong malapitang relasyon at ugnayan sa Kanya. Paano natin gawin? Sa papaanong paraan? Diba? Yung lagi tayong nakikipag-ugnay sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin. Amen? Ang panalangin ay malaking bahagi ng ating buhay bilang Kristiyano. Amen po ba? Kahit nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba, nagpipray tayo. Kanino tayo nagpipray? Di ba kay Lord? Ang Diyos ang ating kinakausap. Ang Diyos ang ating tinatawagan. Kaya nga, sa panalangin mga minamahal, ito'y isang paraan para tayo po'y mapalapit sa Diyos. The more na tayo po'y lumalapit sa Kanya, mga minamahal, yung ating relasyon sa Kanya nagiging close. Amen po ba? Diba? Pag ikaw ay taong mapanalanginin, para bagang ang pakiramdam natin magaan ang lahat ng bagay. Diba? Kahit na mabigat ang iyong pinagdadaan ng mga problema, pero dahil sa ikaw ay babad sa panalangin, lagi kang nakikipag-ugnay kay Lord, mga minamahal, sa Diyos ng kalangitan. Kapatid, mga minamahal, nagiging smooth ang mga bagay sa buhay natin sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Amen? Hallelujah. Alam niyo yun? Sa aming kalagayan, personal, siyempre, kami, pastor, hallelujah. May church, may mga kapatiran, iba't ibang problema. At the same time, mayroon din kaming sari-sariling problema. Problema sa pamilya, problema sa mga kamag-anak. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay mana. Nandiyan pa kayo? Kaya, mga kapatid, kung mayroon kayong ipamana, ayusin nyo na habang malakas pa kayo. Kaya nga, minsan nasambit ko, ano ba naman, kako ito si Nana. Nagpamana nga, pati problema. Alam niyo yun?
nagkalupa nga ako. Problema naman. Sino problema? Kamag-anak. Pag kamag-anak ang iyong katunggali, mahirap, mabigat. Bakit? Kadugo mo yan eh. Kaya, sabi ni Pastor Ed Lapis, kung ang problema mo ay kamag-anak dahil sa lupa, kung konti lang naman ang diferensya, sige na. Nandyan pa kayo? Halimbawa, isang metro lang, isang roller lang diferensya, habulin mo pa yun? Ay kamag-anak mo naman yan? Sige na. Alam niyo yun? Kaya, nung nagpasorbe yung aking pinsan doon sa lupa, sabi ng kapatid ko, "Hay, 7 kadupa ang nawala sa lupa mo." Pero 7 kadupa? Si pastor nagdipa-dipa sa bahay. Gaano kahaba yung 7 dipa? Ba, 7 dipa? Mahaba nga. Ay kung makipag-away ka dahil sa 7 dipa na yan, pero 7 dipa ang luang na nawala. Na, kung sukatin mo yon, kung ilang square meter yon, hindi lang naman yung luang, ay yung haba pa. Na? Ay kung wala nga si Kristo sa buhay mo, ay makipag-away ka nga. Pero sabi ni Pastor Ed Lapis, sige na. Habang buhay ka mag-anak mo, kadugo mo. Kaya sabi ko, sige na nga. Pahinuhod na. Hallelujah. Hanggang ngayon, yun pa rin problema. Talaga pag lupa, no? Problema talaga. Kaya nga, patay na yung mga nag-aagaw sa lupa, hindi pa nasolusyonan yung problema. Diba? Halimbawa, dumating sa korte, nagsampa ng reklamo. Land grabbing. Sampa reklamo ngayon. Abuti ng 25 years, hindi pa nahatulan, hindi pa nasolusyonan ng batas ang problema. Patay na yung mga nag-aagawan. Kasi yan ay bumabagsak sa tinatawag na civil case. Matagal po ang proseso nun. Nandyan pa kayo? Kaya nga hanggat maaari, sabi ng mga eksperto, makipag-usap. Pag-usapan ng maayos. Hanggat madala sa maayos sa usapan, pag-usapan nyo na lang. Kasi ang mabigat doon, yung sama ng kalooban mo, lalo na kapamilya mo. Ayan. Kaya nga, sa magkakapatid, huwag natin masyadong hangarin. Sabi ko nga, hindi naman ako naghangad eh. Binigay nga sa akin eh. Tinanggap ko naman. Pero alam niyo mga minamahal, ganun pa man. Na kahit na anong ibato nila sa amin, ay di, mas mabuti huwag ka nalang umimik. Baka makapagbanggit ka pa na nakipahamak nila. Siyempre, lingkod tayo ng Diyos eh. Amen? Sabi ng Bible, pwedeng kamatayan at buhay. Pwedeng sumpa at pagpapala ang lumabas sa bibig natin. Nandyan pa kayo? Kaya, minsan naisip ko, halimbawa, na magharap kami, minsan naisip ko, sige, total, alam naman ng Diyos na nangyayari sa ating lahat. Kung handa sa pahatol kami sa Diyos, at tingin ko, tatanggi yun. Alam niyo yun? Minsan, naalala ko si Pastor Mayugay, sige nga, kapatid, hatulan tayo ng Diyos kung handa ka, patol tayo sa Diyos. Alam niyo mga minamahal, na ipasa Diyos natin. Amen. Kaya nga, tama si Pastora sa akin, pag-pray natin kay Lord, si Lord bahala. Problema yung mga tao. Gustong gawin na kalsada yung amin, yung aking lote,
yung aking lupa, daanan ng mga tao. Ay, hindi naman yung daanan yun eh. Private property nga eh. Ay problema. Kasi may daan doon, gusto daan ng mga tao. Ay yun ang parang nakita nilang magandang daan. Ano kaya kako? Sabi ko sa kapatid ko, bakuran mo. Alin? Yung binili namin? Kako, oo. Ang ginawa nung pinsa namin na nagbigay ng daan, pinabakuran. Ay sabi, Pastor, sabi ko sa iyo, pag si Lord gumawa ng paraan, ligtas ka. Kasi yung pinsa namin ang nagpabakod, kasi doon dumadaan eh, sa lote niya, at di nagpabakod, yung pinsa namin, ay libre ako sa problema. Hallelujah. Minsan, pag dinamo sa itang ulo, malalagay ka rin sa alanganin. Pero pag ipinasa Diyos mo, si Lord ang gumagawa ng paraan para iiwas tayo sa problema. Nandiyan pa kayo? Amen. Kasi nga, gusto natin, sinisikap natin mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. At bawat sa atin, ang gusto natin, no, maging blessing tayo. Unang-una sa pamilya natin, sa mga taong malapit sa atin, sa mga kamag-anak natin. Amen? Hallelujah. Ay lalo pag ikaw nakakaalam ng katotohanan. Diba? Kaya nga, sabi ko nga minsan, no, sa halip na pagpapala ay na problema pala. Pero hindi. No? Maraming bagay na itinuturo ang Diyos sa akin. Na, paano natin i-handle yung mga problema, lalo na sa mga kamag-anak. Diba? Basta wag lang tayo magsalita ng masama laban sa kanila. Magsalita man sila ng masama laban sa atin, okay lang yun. Amen. Diba? Okay lang yun. Si Jesus nga eh. No? Lahat ng kasamaan, lahat ng pag-insulto, tinanggap niya eh. Tayo pa kaya? So, ganun yun mga minamahal. So, ang mahalaga, ingatan natin yung ating pamumuhay bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. So, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Namuhay siya, lumakad siya, nakasama ang Diyos. Sino ba? Nabanggit kanina si Noe. Diba? Sa Genesis chapter 6, ano po ang sabi doon? Basahin po natin. Sabi diyan, makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang mga anak na babae at ang mga ito ay magaganda na makita ng mga sila ng mga anak ng Diyos. Ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahintulot na mabuhay ng matagal ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higanti. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanting ito ay tinanghal ng mga dakilang bayani sa kanyang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh ng labis na ang kasamaan ng tao at ang wala nang itong inisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko
rin ang mga hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay sinuwi lamang ang kalugod-lugod sa kanya. Hallelujah. Napakabuting tao ni Noe. Siya at lamang ang natitirang matuwid sa panahong iyon. Hallelujah. Palibhasay namumuhay na kasama ang Diyos. So nakita po natin mga minamahal, ang isang napagandang katangian mayroon si Noe. Bakit? Bakit? Siya lamang ang natatanging tao sa kanyang kapanahunan na nakita ng Diyos na karapat-dapat. At siya lamang ang naligtas. Diba? Kasi nga, sabi ng Bible, napakabuting tao ni Noe. Diba? Sa buhay natin, ano man ang mga bagay na mayroon tayo, ang napaka-importante yung attitude na mayroon tayo. Amen po ba? Attitude. Sabi ng Bible sabi ng Diyos, napakabuting tao ni Noe. So, ibig sabihin, si Noe ay mabait, si Noe ay maganda ang ugali. Nandiyan pa kayo? Si Noe, marahil ay hindi magagalitin. Si Noe, hindi taong pabigla-bigla. Hindi marahas magsalita. Marahil si Noe, isang taong mababa ang kanyang kalooban sa harap ng Diyos. Hallelujah. Ano pat si Noe lamang ang nakita ng atin pong Panginoon na karapat-dapat. Hallelujah. Ano pat sinabi ng Diyos kay Noe, pumunta ka ng bundok, pumutol ang mga kahoy na sipres at gumawa ng daong at ako'y makikipagtipan sa iyo. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Noe. Hallelujah. Sa kapatid mga minamahal, nakita ng atin pong Panginoon sa buhay ni Noe, sa kabila na ang mga nakapalibot sa kanya, ang mga tao, sabi ng Biblia, sa panahon ni Noe, masama ang kanilang kaisipan. Ang kanilang mga ginagawa ay pawang kasamaan. Ang mga tao ay walang panahon sa mga bagay na para sa Diyos, kundi ang iniisip nila ay ang mga bagay na para lamang sa kanilang buhay at dito sa lupa. Hallelujah. At wala silang panahon para sa Panginoon. Pero si Noe, iningatan niya, hallelujah, ang kanyang relasyon sa atin pong Panginoon. At kinikilala niya sa kanyang buhay na ang Diyos na makapangyarihan, hallelujah, na lumikha ng langit at ang lupa ay may kapangyarihan nga na magparusa sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Kaya nga, ano ang parusa ng Diyos? Sa mga taong gumagawa ng kasalanan sa pamagitan ng paggunaw. Kaya nga, sabi ng Biblia, ikinalungkot ng Diyos. Bakit ko pa nilalang ang mga tao ito? Ang mga bagay na ito. Sipin mo natin, diba? Kahit mga hayop, damay Mga ibon, mga hayop na gumagapang, malaki, maliit, damay sa kasalanan ng mga tao. Kung tutusin, wala namang
Koneksyon yun eh. Wala namang bahagi sa kasalanan ng tao na ginagawa eh. Pero damay sila. Na? Hallelujah. Pero bago po yun, mga minamahal, ang ginawa naman ng Diyos, na, maliban kay Noe sa mga tao, pamilya ni Noe, na mga babae at lalaki, dala-dalawang pares na hayop ay pinapasok sa daong. Na, at yun ang magpapatuloy ng kanilang supling. Na, ganun din ang tao. Sa kapatid mga minamahal, na importante sa buhay ng tao na tayo ay mamuhay sa paraang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ito rin ang magdadala sa atin sa ating ganap na kaligtasan pagdating ng panahon. No? Pero kung iisipin natin, katulad ng katiwala sa Biblia, na nagsabi, matagal pa naman ang pagbalik ng aking Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, na siya'y nakipag-inuman, binugbog niya ang kanyang mga kapwa-alipin, pinahirapan niya. Kasi matagal pa. Hindi niya alam na dumating ang Panginoon sa oras na hindi niya alam. Diba? Ibig sabihin mga minamahal, lagi nating isipin na anumang panahon, anumang oras ay pwedeng dumating si Lord o dumating ang kamatayan sa buhay natin na dapat ikaw at ako'y laging nakahanda. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ni Pablo, balik natin ang atin pong talata. Sabi diyan, so walk in Him, rooted and builded up in Him, and established in your faith. Hallelujah. So, mahalaga po na atin pong ma-establish yung ating tiwala sa Diyos. Amen? No? Kasi kahit na anong bigat ng problema o gaano man kalala yung ating pagdaan ng karamdaman, pag yung pananampalataya natin ay matibay sa Diyos, kapatid mga minamahal, hindi tayo panghihinaan ng kalooban. Amin po. No? Hindi tayo panghihinaan ng kalooban. Bakit? Kasi maraming pagkakataon sa buhay natin, napatunayan natin gaano kabuti si Lord, gaano siya katapat, at paano niya tinutugon ang ating mga panalangin. Hallelujah. Sa mga minamahal, kaya nga mahalaga yung malalim at matatag na pagtitiwala natin sa Kanya. Hallelujah. Na yung buhay natin ay sa Kanya lang natin ipinagkakatiwala. Amen? Ano man ang mangyari, kay Lord mo lang ipagkatiwala ang buhay mo. Amen po. Huwag nating ipagkatiwala kanino pa man. Kay Lord lang. Diba? Kasi pagdating naman ng panahon, ang Diyos pa rin, ang magbibigay kung ano man yung mga bagay na kulang sa buhay natin.
Hallelujah. Kaya nga, huwag tayong panghinaan ng kalooban. Huwag tayong ma-discourage. Ano man ang ating mga pinagdadaanan. Kasi nga, sa bawat nangyayari sa buhay natin, tandaan natin, laging may mabuting layunin ang atin pong Panginoon. At lahat ng bagay, hinahayaan ng Diyos para mahayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo at sa buhay ko. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Ngayon pong umaga tayo po ay pasamantalang tumayo. Tayo po ay magtatapos sa atin pong gawain. Hallelujah. Glory, glory to God. Praise God. So purihin po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin ang isang awitin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we'll lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, oh, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Blessed be your holy name. Lord, salamat ngayon pong umaga. Salamat po sa pribilehiyo na kami ay tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, sa bawat sandali, bawat minuto at segundo ng aming buhay, sa lupang ito, Lord, sikapin po namin na kami ay mamuhay at lumakad na kasama ka. Mabuhay kami ayon sa iyong salita.
Mamuhay kami na may takot sa inyo. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, ang salita mo ay laging nakatanim sa aming puso at kaisipan upang kami ay makapaglingkod sa inyo at makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Magkaroon kami, Panginoon, ng malalim na pundasyon ng pananampalataya. At aming patatagin, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa inyo. Anuman ang mga problema na dumating, anuman ang mga karamdaman na aming maranasan, ikaw at ikaw pa rin ang Diyos na aming tatawagan sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa iyong mga anak. Ikaw pa rin ang Diyos na gumagawa ng mga mirakulo sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay. At ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na lumukob sa bawat sapu sa amin. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Patuloy na ikaw ang magbigay ng tagumpay, kagalakan, kapayapaan sa bawat sapu sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ay pong mga kapatiran. I-bless mo ang kanilang sambahayan, ang kanilang mga anak. Patuloy mong pagpalain, punuin ng karunungan at kaalaman at ikaw po ang magbigay ng tagumpay sa bawat isa. I-bless mo, Panginoon, ang lahat. Ingatan mo kami sa iyong pag-uwi sa iyong mga tahanan ngayong umaga. Bakuran mo kami ng iyong banal na dugo. At patuloy, Panginoon, na sa inayong pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming mga gawain, Panginoon, latigit ang gawain namin sa Ilocos Dakilang Diyos. Ikaw po mag-provide sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang tanghali po. God bless you.